Pagmumultahin at posibleng mawalan ng prangkisa ang mga pampublikong sasakyang mahuhuling nagsisiksikan ng mga pasahero. Saksi, si Joseph Moro. Minsan ginagawang biro online sa dami ng magkakatabi sa mga pampublikong sasakyan tila nakalutang na lamang ang ilang pasahero sa upuan. Pero titiisin para makasakay lamang. The struggle is real mula sa umaga at kahit sa tanghali gaya kanina sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Para lang po makauwi syempre. Galing work, pagod na pagod, gusto na makauwi. Ilalaban kahit pangatayuan o kahit pa hindi umabot sa loob at nasa buka na lamang ng jeepney. Sa dami po ng tao, kaya napiperas na sumabit. Kasi malilate sa trabaho, kaya kailangan sumabit na. Parang sardinas kung magdikit-dikit sa loob, ika nga. Pero babala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, bawal yan. At kasama ang Land Transportation Office o LTO, huhulihin nila ang mga ipagsisiksikan ng kanilang mga pasahero. Yung mga modern jeep halimbawa, merong capacity na hanggang 32 pero depende yan sa klase ng modern jeep. Meron 24, 26. Pero kapag nakita ng LTFRB na nag-overloading, pwedeng kanselahin o tanggalan sila ng prangkisa. Hanggang 5 lamang ang pwedeng nakatayo sa modern jeepney ayon sa LTFRB. At depende sa kapasidad ng parehong traditional at modern jeepney, 12 hanggang 32 ang limit ng mga pasahero. Sa mga AUV, regular van at extended van naman, 9 hanggang 1 dosena ang pwedeng isakay. Hanggang 50 naman kung mga pampublikong bus. Kapag nag-overload po tayo, then nako-compromise yung safety and it is no longer convenient for the passengers. May mga modern jeepney naman na may paalaala na laban sa overloading. Ang mga operator ng PUV na lalabag dito pagmumultahin ng 5,000 pesos bukod pa sa pwedeng mawalan ng prangkisa. Pero paano naman kung pasahero ang mapilit? Lalo't walang multa kung silang tatayo o sasabit. Wala po kaming magagawa sir kasi pasahero, rush hour, hindi namin kayang awatin yung pasahero. Paano pagka hindi kami nagpatay, paano kami makakapag-boundary na? Pinag-aaralan ng LTFRB kung nagkukulang ba ang pampublikong transportasyon kaya nagsisiksikan o tuwing rush hour lamang ito. Maaring isang isang point of view na kaya ganyan ay dahil sa kakulangan ng public transport. Pero sa tingin din namin, isa ring contributory factor yung traffic Kasi yung turnaround ng lalo na sa pagkakunyari rush hour. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.